Hello everyone! Nandito na tayo. Nandito na tayo sa ating pangatlong part ng ating set 8 sa MSD Refresher Life Mathematics, Surveying and Transportation Engineering, baby! Pisa natin, wala nang padalos-dalos pa to. Tingni natin ang ating problem. Nagre-record na ba? Check ko lang kung nag-record. Nag-record naman. Okay, tuloy na to. Ano to? Find the first derivative of y with respect to x of the following function when x is equal to 2. Hindi ka na magsulat dito, class. Diretsuhin mo na. Wala ka nang isusulat pa. Calculator, baby. Calculator lang yan. Saan ka na calcu? Bagal lumabas ni calcu. Ito. Importante dito, class, no? Kasi meron tayong trigonometric function. Ikita mo dito sa trigonometric function, meron tayong sign dyan. Dapat naka-region mode talaga tayo kasi ang gagamitin natin dito, calculator lang na derivative. Okay? So, shift, set up, tapos region yung ating, i-check mo yan, naka-region dyan. Okay? Naka-region. Then, we have this shift d over dx. Ganun lang. Tapos, ipasok natin yung given fraction. Okay? Ln of alpha x squared. All right. All over sine of 2x. Sine of 2 alpha x. Yon. All right, huli. Tapos, limits natin when x is equal to 2. Ganun lang. And this is the answer. 1.843. Letter C. Ganun lang talaga yan, class. Huwag ka na maghanap ng ibang solution. Sunod na problem. A disease. Okay, a disease is known to affect 1 in 10,000 people. Pareho to sa ating set 7. No? Set 7 ba yan? It can be fatal but it is treatable if it is detected early. A screening test for the disease shows a positive result for 99% of the people with the disease. The test also shows positive for 2% of people who do not have the disease. Find the probability that somebody is healthy given that they have positive test result. Okay? Yun ang bulunan tayo. Ano daw ang chance na healthy ang isang person given na meron siyang positive na result doon sa test? Okay? So, paano natin gagawin, class? Kukunin lang natin, class, lahat ng mga nagpa-positive. Okay? Sino ang mga nagpositive dito? Ang mga una, class, na magpositive ay yung merong sakit. Ang merong sakit, class, 1 in 10,000. 99% sa kanila, pag i-check mo, yung merong sakit, ha? 99% sa mga may sakit, kung i-check mo, class, ay mag-result ng positive. Natural, no? 98% sa mga taong walang sakit, okay, ay mag-test ng ano yun? The test also shows positive. Ang 2% pala, mag-test din ng positive. Positive pala to, hindi negative. Negative yung nasa utak ko kanina, class. 2% sa mga taong walang sakit mag-test din ng negative. Sila yung magte-test, magpa-positive sa result. So, tingnan natin, class. Tawagin natin to na true positive. Sila yung may sakit na totoong may sakit na matag ng positive. So, 1 out of 10,000, itong may sakit, class, multiply mo ng 0.99. Okay, yun. Naman ang numerong yan, 99% yan, class. Sunod, class, ang false positive. Ang false positive, sila yung mga walang sakit, pero nag-positive sila sa result. Ang walang sakit actually ay 9,999 all over 10,000. Sila yung walang sakit. Diba? Kasi 10,000 dito yung isa dito yung kakasakit eh. Tapos 2% sa kanila makita ng diagnostic na to na or test na to na positive sila. Pero wala silang sakit, mga false positive yan. So ang total na magpositive, ang magpositive pala ay sila, class, yung true positive plus false positive. Sila yon. Okay?
The true positive plus false positive. So, ang probability, ito yung hinanap natin. Ang probability na merong palitan nating kulay. Ang probability na mag-positive siya given na positive yung kanyang result, na wala na healthy siya given na mag-positive yung na positive yung kanyang result ay what? So, ibig sabihin galing dito, number of favorable ways, nag-positive pero healthy, that is false positive. Ibig sabihin, class, ang ilagay natin sa numerator, false positive. All over, the total number of ways, yung total number of ways na mag-positive sila. The true positive at saka yung false positive. At yun yung sagot natin, baby. I-calculate natin yan, ha? Calculate natin para makita natin, class. Tingnan natin sa ating Canon calculator. Chadadang. Itanggalin natin yan. We have this fraction. False positive tayo. Fraction ulit. 9999 all over 10,000. 10,000 to 3. Ilan na yun? Bakit nagdubli agad? 10,000 yan. Times 0.02. 0.02. Ito yung false positive. All over 1 over 10,000. 1 over 10,000 yan. Times 0.99. Times 0.99. Plus ano yung nalagay ko? 0.099 yata. Okay, tingnan lang natin, class. Ano to? 0.99 para sure. Boom! Tanggalin natin yan. Ay, 9 pala yan. Di nakita dito eh. Tanggalin nga natin yan, class. Dalawa. Lagay natin yung 0. Parang may nakikita. I don't know kung visible sa inyo dyan, pero may nakita ko ditong kababalaghan. Tingnan ko lang, class, ha. Hindi kasi maliit na yung screen eh. O ano yung dapat har siya, umaakyat talaga siya. Times siguraduhin na lang natin, class. 99 yung napindot natin, tapos plus. Okay? Tapos 9999 over 10,000. Okay? 1, 2, 3. Tapos, times 0.02. Times 0.02. Yun yung sagot. Boom! Chicken joy, baby! 202 over 203. Kung i-decimal natin yan, that is actually 99.5%. Okay? 99.51%. Chicken joy, letter A, baby! 99.51%, and that is our answer. Okay? Actually, no, itong problem na to, class, ay this is, ang tawag nito ay conditional probability. Nakita mo dito, kung isulat natin yan in the format of conditional probability, ganito siya. Ang probability na positive and healthy, tingnan na, positive and healthy is equal to probability na positive. Probability na positive, tapos plus, times pala, times probability na healthy occurred positive. Yun yan. Yan yung gagawin natin, class. Actually, yun yung sinolve natin, natin. Ang value kasi na to, probability and healthy, ay ito yan. Probability na positive and healthy ay ito yung, class. Ito yung portion dito. Yan yan. Ang probability naman na positive, ito, class, ito yan. I-add mo yung nasa, ito actually yan. Ito naman yung sa ilalim. Ito yung hinanap natin, ang daming liko-liko dito. Pasensya po. Ito yung class. Dito natin palikuin para masaya. Kasi dagdagan pa natin itong isang liko pa. Yan. Yan yung, class. Probability na positive and healthy. Di ba? Probability na positive. Ito na, false positive to, class. Positive and healthy, false positive. Tapos ito yung hinanap natin. Ha? Baligtarin natin yung arrow. Nabura lahat, ha? Yan. Probability na healthy, given, or occurred positive. Yan yun. Pareho lang yung, class. Paano mo siya naisip? Pero yun yung mabilis na paraan pag-solve. Ito, situation tayo. 500 pesos is deposited monthly to an account earning 7% compounded monthly.
This is actually the R, no? Or the nominal rate. This is the R, the nominal rate. Ang ating I actually is R divided by number of compounding periods per year. Okay? In this case, monthly. Compounded monthly. Ibig sabihin, class, that is 7% divided by, or 7 divided by 12. 0.07 divided by 12, that will be our I. Okay? Unang tanong, what is the amount of the deposit after 5 years? So, take note, class, na monthly to, class, gagawin for 5 years na deposit, 500,000 pesos. Ibig sabihin, this is actually annuity. Ang ating formula, class, for the annuity is given by summation. Hindi. Mamaya na yung summation na yan. A. A. Pwede rin actually ito i-summation, class, kapag alam mo yung principle talaga. The A, the periodic payment, which is 500. 1 plus I. 1 plus I raised to N minus 1 all over I. Okay? Yan yan. So, ang ating A dito ay 500 pesos. We have this 1 plus I. 1 plus I, that is 0.07 all over 12. That is the interest per month. That is the interest per period. Yun yung I. Raised to N, number of compoundings for a total of 5 years. So, every 1 year, mag-compound ng 12 na beses. So, for 5 years, that is 12 times 5. That is actually 60. 12 times 5 minus 1 all over. Tididung. Delete natin yan. 0.07 all over 12. And that is the answer. Okay? Kung magkano man yan, class. Yun yung sagot. I-confirm natin. Baka meron tayong mga error sa numerical calculations. Nakaload pa yung ating calculus. So, tuloy natin to. We have this 500 times 1 plus I. Okay, mag-double parenthesis ako. 1 plus fraction 0.07 all over 12. Okay? Tapos, raised to 60 na. That is 12 times 5. Ayan, para sure, ganyan na lang. 12 times 6 tuloy. Tapos minus 1. Minus 1. Tapos dito natin i-close parenthesis. All over 0.07 all over 12. And this is the answer. Sana letter A. 35796. Tama talaga hanggang sa last cent. Okay? 35796.45. That is the answer in pesos after 5 years. Dali lang na. Sunod na tanong. Ay, by the way, nabanggit ko kanina sa summation, class. Pwede mo actually ito i-summation. Sa summation kasi, yung geometric progression lang kasi ito eh. Ang summation ang future amount kasi, class, ay equal to the summation of 1 plus I or 500 1 plus I raised to X. Ang X mo mag-start sa 0 hanggang sa 59 kasi 60 yan eh. Okay, bakit 0 to 59, sir? Kasi ang ginamit natin dito ay dito kasi number of payments. Number of payments to, class. Number of payments to. Pero ang ginamit natin dito for the number of terms ito, class. Number of terms. Kasali yung 0 actually dito. Parang may payment doon sa 0. Okay? Makikita mo yung, class, sa cash flow diagram. Paano mo siya ilatag. Yun yan. Galing actually yan, class, kasi sa formula na ginamit kasi natin, class, itong formula na to ay galing to sa tawag dito. Anong tawag yan? Nabanggit ko na kanina. Nabanggit ko na kanina ay geometric progression ng ating AN is equal to A raised to A1 R raised to N minus 1. Ganyan siya. That's why kung tapos i-sum up natin to. Kasi first term hanggang sa last term. N minus 1 dito. So that's why kung mag-umpisa ka, class, mag-umpisa ka sa 1, ang mangyari niyan ano to? Bakit umatras tayo ng 59? Hanggang sa 59 kasi tayo eh. Kung N lang sana dito, no? Ginawa kasi nating N lang dito, alpha X. Yan yung dahilan, class, kaya umatras tayo. Bali, ang ating N, ginawa nating N plus 1. No? That's why,
if x, let x, ganyan lang class, kuan lang to, kaartihan lang to class. Pwede mo x minus 1 dyan, tapos start ka from 1 to 60. Pwede rin class. Pwede let x lang, let x is equal to n minus, kuan pala, let n minus 1 pala, let n minus 1 is equal to x, or n plus 1, para mag-x na lang that's why class, ang ating an ay magiging a1, or ang ating an class ay, ang ating n ay x minus 1, ang ating x minus 1 dito ay equal to, kasi ang ating n ay x plus 1 or ang ating x pala ay n plus 1, so ang ating n ay x minus 1, galing dito class ito yan. A1 magiging r raised to n plus 1, or ang ating x, ang ating n minus 1, ano ba to? Let n. Let n. Pasensya po. Let x is equal to n minus 1. So, ang mangyari dito, class, ang ating n ay magiging x plus 1. So, ang ating equation ngayon ay magiging ax plus 1, tapos is equal to first term, r raised to x na lang. Yun yung ginawa natin. That's why mag-umpisa tayo sa 0 kasi x na lang dito Kung mag-umpisa kasi tayo sa 0, when x is equal to 0, ang mangyari dito, ang ating makuha first term. Pag x is equal to 59, ang makuha natin 60th term. Yun yun. Sum up natin yan isa-isa. Or kung ayaw mo ng kaartihan na ganyan, class, pwede mo ganitong gawin. Summation class from x is equal to 1 hanggang sa 60. Pero ang gamitin mo dito, 500 times 1 plus I, quantity raised to x minus 1. Pareho lang yan. Pareho lang actually ang class na formula sa taas. Ang bottom line niyan, we are talking about the geometric progression. Doon sa basic algebra review class, nandito rin sa Matalino. Libre din tola dito class. Makikita mo doon yung mga ang mga progression class, yung mga pag-manipulate ng mga subscript dito. Maraming problems doon actually class, medyo complicated na yung iba. Basic yung tinatawag, pero dahil review, nag-complicate. Binabato ko talaga, in-check ko yung mga special na mga problems. Okay? You can do that kung gusto mo. Ikaw bahala, class. Sunod na tanong. We have this. If the monthly deposit after 2 years is increased to 1,000, what is the amount of the deposit after 5 years? Siguro mag-attempt ka, class, na ang first 2 years, tig 500, tapos ang next 3 years, tig magkano yan? Tig 1,000, tapos i-add mo yon doon sa future. Actually, you can do that, class. It is very good na solution, pero sayang yung effort natin dito sa una. Sayang, no? Kasi meron na tayong 5 years na tig 500 o nating future amount. Idagdag na lang natin, class, yung the last 3 years na tig 500 na lang, kasi yun lang yung nadagdagan doon Ibig sabihin natin, class, no, ang ating gagawin na ngayon sa calculation ay itong cash flow diagram lang na ito. Okay, tingnan nyo ha. Cash flow diagram tayo. Sabi natin, 0, 1 month, 2 months, okay? Tapos 23rd month, 24th month. Lahat dito, class, puro to tig 500, 500, 500, 500. Tig 500 yan, class. 0.5 na lang, 0.5, 0.5, 1,000, 0.5,000, 0.5,000, okay? Hanggang sa dulo to, class. Hanggang sa 60th ito na payment. Okay? Yan yung ating cash flow diagram. Pagdating dito, this is the 25, 26, 27. Excuse me. This is ipangilan to? 59, this is the 60. Okay? So, ang mangyari dito, class, ay pagdating dito, nagiging 1,000, i-increase daw natin to 1,000. Huwag na natin i-increase doon sa ating calculations. Kasi ang nangyari dito, tapos na yan, dinagdagan lang natin ditong 25th, no? Iba na kulay, ng another 500. So, meron kang from 25th hanggang sa 60 na payments. 500 din. Ay, wag tong 0.5.
500 yan. So, lahat dito, class, lahat nito 500. 500 pesos. 60 payments to, class. Kanya, dito naman, 500 din to. Para mag 1,000. 500 pesos din to, class. Ilang payments lang to? Okay? That is 60 minus 24. Tinanggal mo yung 2 years. 60 minus 24. Yan yun, 36 payments to, class. 3 years lang to eh. Bakit ako nag-kuan pa? 36 payments, nag-calcu. Yun lang yung gagawin natin. Di madali lang. Ang sagot sa part 1, ang answer sa part 1, class, ang future amount nito ay the answer sa part 1, the future amount is the F sa part 1. I don't know kung nag-load dyan ng sunod-sunod, class, no? Pero yung kanina na part 1 natin, class, okay, I don't know sa inyong end kung nagsunod-sunod ng kaganito, sana. Anyway, makita mo naman yan, class, kung binasa mo muna lahat yung buong situation bago ka nag-solve. Okay? Plus, itong future amount ng last 3 years. Tapos, tig 500. Ito lang na future amount. Future amount nitong mga pink na kulay. Last 3 years lang na of 500 pesos. Okay? So, yun yung gagawin lang nating class. So, ang part 1 natin kanina ay magkano yon? Magkano yung kanina? Check ko lang. 35,796.45. 35,796.45. 35,796.45 plus 500. 1 plus I. 1 plus 0.07 all over 12 raised to 36 minus 1. Yun yung last 3 years na tig 500. Tapos 0.07 all over 12. And that is the answer. Yun yung sagot natin. Ganun lang na. Chicken joy, baby! I-calculate natin last. Diyan natin i-calculate sa screen para sikat. Nandiyan na nakaload na yung calculator. Ito na yon 35796.45. Mag-plus na lang tayo dyan, di ba? Of fraction 500. Okay? Times dalawang parentheses. 1 plus 0.07 all over 12. Okay? Tapos raised to 36. Alright. Minus 1. Minus 1 close parenthesis. 0.07 all over 12. At ito yung ating sagot, baby. 55761.5. Alright. Chicken Joy. 55761.5. Letter A pa rin. 55761.5. Okay? That is our answer. Sunod class. Last na tanong ito. Ulitin daw ang part 2 of this question. If interest rate is 18% compounded monthly. Uulitin lang natin. Okay? Ang part 2 yung nag-increase nag-increase to 1,000 yung last 3 years. Okay? Pero 18% compounded monthly. Yun lang yung maiba dito, class. Ang mangyari lang dito, class, no, ito lang yun. Ibuuhin natin. The future amount is equal to 500 tayo times 1 plus I. Ang I natin ngayon is 18%. So, 1/8 all over 12. Tama na? Raised to 12 times 5 minus 1. 500 pa lang yan. All over 0.18 all over 12. That is for the annuity. For 5 years, tig 500. Tapos idagdag natin yung another 500 sa last 3 years. Di ba? 1 plus I, 0.18 uli, all over 12. Raised to 36 ito, class. That is 3 years times 12. Minus 1 all over 0.18
over 12. And that is the answer. Ganun lang yung sagot. Kung ayaw mo ng ganyan, you can do summation, ha? Pwede ka gumamit ng summation yan, baby. Okay? We have this 500 or pakita natin plus yung summation para maiba naman yung ating solution dito. Nakakasawa na eh. Summation number 2. Tingnan nyo class. Ang summation number 2 ay pwede ko class gamitan ng hindi talaga gamitan ng from 0 to something. Ganito lang. 1 plus 0.18. Okay, 0.18 ka. All over 12. Okay? Tapos, raise to, saan ka na? Raise to alpha x. Raise to, alpha x, alpha x nandito lang. Wala pang raise to. Raise to alpha x. Okay? Alpha x, limits from, x minus 1 tayo kasi hindi tayo mag-revise ngayon. Alpha x minus 1. Limits nating class ay from 1 hanggang sa 60. 60 yan eh. Yun. Processing, kumakanta siya ng process. 48107. So, 48107.32 pesos. Para pa lang yan class dito na. Para pa lang yan dito. Sali natin yan class. Okay, for 36 months. From 1 to 36 pa rin tayo ha. 1 to 36. So, we have this one. I-edit lang natin to actually na limits. I-edit lang natin yan na limits class from 1 to 36. Kasi pareho tayo 500 dito eh. Saan ka na limit? 36 lang dito. Yan. Boom. Processing uli. 23637. 23637.98. 23637.98. Total nito class. Actually class no, you can actually siguro you can do, iniwasan ko lang to class na dalawang summation doon sa isang screen kasi ma-loaded yata. Pero I think kakayanin naman ng calcio. Pero hindi pa ako nagsubok class. Pwede isahin lang pag summation. Yung dalawa ba? Dalawa. Summation plus summation. Pwede yata. hindi ko pa lang sinubukan. So, 48107.32 plus 23637.98. Okay, that is our answer. Ilan to? 71745. Letter C. Letter C tayo. Chicken Joy, 71745. 745.31. Chicken Joy, baby! Dito nagtatapos ang ating talakayan sa MSTE Refresher Light. Sit 8 na tayo. So, kita-kita tayo sa Sit 9. Sana kung meron kayong mga katanungan class, hindi malinaw sa ating discussion, magtanong lang kayo dyan sa Q&A. Doon lang kayo pwede makapagtanong class. And hopefully, maging interactive tayo dito. Volunteer naman kayo pag tanong para masaya naman. It's not a requirement, pero matutuwa ako class kapag magtanong ka. Okay? At pagsikapan kong sagutin at hopefully, yung mga kaklase din nyo magsagot din kung may mga katanungan din. Okay, kung hindi talaga kaya isulat yung mga sagot, gagawin ko ng video din yung sagot sa inyo. Sa inyong mga katanungan. Alright. Paalam, baby.